will that be the new rule? Because under the present rule, kung sino may jurisdiction, siya yung magde-decide. So for example, Ito rin po ang 10,000 lungkot. Diba? Bakit po? Kasi ganito eh. Ang problema dito, may sangkot na 2 senador. Bumabaan at si 10,000 lungkot. Diba? Bryce Hernandez na naman po tutukuyin niya. Bakit daw new rule na? Iba daw may 2 senador na sangkot. Yun ang iniingatan ni Tito Sen. Na hindi po makawala at matakot. Dahil pag tinakot to, isang salita lang kay Bryce. Uubusin ko pamilya mo, Bryce Hernandez. May gumanon lang dyan. Wala na pong sasabihin yan. Magiging imbalido yan. Miski ako eh. Ako si Bryce Hernandez, sabihan ako, uubusin ko pamilya mo. Hindi na ako magsasalita. Hindi na ako magsasalita. Di ba? Oh, hindi na ako magsasalita. siya ay incarcerated under RTC. So magpapaalam tayo sa RTC kung pwede natin hiramin. So nagpaalam sila sa atin kung pwede natin nila hiramin yung witness. Kasi insulto po sa atin yung sabihin may mangyayari sa kanya dito. Unang-una po, 24 tayo na lahat independent. Sinabi na rin po ng Senate President na ginagalang natin na independent ang Senate. Never naman po. Independent kayo, pero hindi mo sinabi may mga senador na magnanakaw. Ikaw naman, Cayetano, para ka naman tanga eh. Ha? 24 kayong independent, pero meron din dyan magnanakaw. Huwag kang ganyan. Maraming independent. 24 nga kayo eh. 24 independent, 24 republic, pero may mga magnanakaw. Huwag kang tanga. Ha? May sangkot na senador eh. Yan ang wala sa inyo eh, delikadesa eh. Pag nag-iimbestiga kayo, kaya nga tama si BBM eh. Bagong independent. At yan din ang sabi ni Tito Soto, independent. Magkaroon ka ng delikadesa. Hindi yung tatanga-tanga kang 10,000. Diba? Eh, pipilit mo yung rules. Eh, may sangkot. Oh, itutuloy mo yung rules, may sangkot na senador na nag-iimbestiga. Eh, di pinagbumura niya yan, pinagtatakot niya yan. Aboy mo pe. Nagkaroon ng problema dito. ZTE, Pangulo pa. Oh. I remember dito, munti kaming maghablutan if Senator Lacson remembers with former Oh, Congressman. Pangulo. Oh, ano problema sa Pangulo? Nag-imbestiga yung Pangulo? Ha? Nag-imbestiga yung Pangulo? Gloria Arroyo? Oh. Nag-imbestiga yung Pangulo? Eh, yan o. Ang nagtatanong, senador. Si Arroyo ba pwede mag-imbestiga sa Senado? Garci, tinawagan kita. Hello? Taga ka ba, Cayetano? Ha? Umupo ba dyan si Gloria? Garci, tinawagan kita. Cannot be reached. Ano ka, Diyos? Patayin mo si BBM. No joke. Or not. Personally, I support it. But just like Ferdinand Marcos Sr., he always asked the opposition for one member. Kasi kahit gaano ka-independent ang members niyan, kahit anong integrity niyan, tao pa rin yan eh. Pwedeng may agenda pa rin yung mga yan. So we will discuss in the minority. For example, kung maglalagay sila doon, do they commit? Hindi sila tao. Ay, ganun pala yun. Samantalang wala nga kayong caucus eh. Nung Senate President si Cheese, ngayon naghahanap sila, men. Wow! Wow! Binastos daw sila, men. Hindi daw sinabihan. May feelings din sila. Wow!
Biglang nagka-feelings! Wow! Ha? Ang galing! Nung inatras nyo nang inatras yung impeachment, wala rin kayong feelings! Ang lakas, men! Wow! Lupit! Nung inatras nyo February, inatras nyo uli. June, inatras nyo pa. Hanggang 4th week, 4th month, pusang ina nyo. Ngayon, bigla kayo nagka-feelings. Ang galing! Nasasaktan! May feelings! Wow! Dati ang yayabang! Majority Floor Leader! Bakit ganun? Bakit ganun po? Ang Commission on Appointment ay para sa mayorya lang, Your Honor, Mr. Chair. Harap-harapan! Tinatanggalan nyo, sinasampalang pagbumukha nila Tito Soto. Ngayon may feelings! Hayop! Ang lupet! Nasasaktan pala mga demonyo! Wow! Punta mo si Kiko kay Tano, gaganituin ko. Wow! May feelings! O ano? Takbo for national office in 2028. Eh baka may integrity nga. Gagamitin naman yung commission to run in 2020. Will they sign also that wala silang conflict of interest? Because some of the credible people now being interviewed are part of conglomerates and are working for oligarchs that also have their interest, maybe not in infrastructure, but on other things. So ang point ko, Mr. President, na-disrupt yung sistema ng corruption, which is good. Pero ang ginagawa pabalik ng mga corrupt, dinidisrupt din tayo eh. Dinidisrupt din yung mga nag-imbestiga. That's why yesterday, I'm happy we have a consensus, the majority and minority, that we should continue our hearings. Iba yung sa House. I mean, wala tayong pakialam doon. If we agree with it or not, nasa sa kanila yon. Kung nag-iimbento sila o totoo sinasabi nila, yan ang sistema eh. Democracy is messy. Tayo po dito, respetuhin din nila. Kung may problema sa miyembro natin, 24 naman po tayo. We call out each other and we find a way to still have coffee or merienda together in the lounge. Sometimes not for 1 week because we're upset at each other. But that's the system. Wala bang Bible verse? Bible naman dyan! Wala bang Bible? Ang tagal! Wala pa tayong Bible verse for today. What the fuck? Ha? Nakakamiss naman. Wala tayong mga kawikaan. Apokalipsis. Apokalipto. Wala kang puso, hayop ka! Bible verse! Bible verse naman dyan! President. So again, Mr. President, I support, I acknowledge your right and the wisdom of deciding that last night. But personally, I don't know my companions in the minority. Personally, labanan ngayon ng perception. Tutuloy ba yung mga hearings? Sino ba ipapatawag? Kakampihan ba natin mga senador? Porque kapwa senador yon. Pwede ba magsalita yung iba? Kasi dati siyang DPWH. Kasi dati siyang speaker. Dati siyang ano. Oh, All of this will ayun yay. Ba tayo magsalita ni Mark? Mark, magsalita ka na. Tahimik ka na be there, Mr. President. No? If only we could have the speeches of Senator Lacson in, like yesterday in such an orderly manner. But hindi po ganun pagka, pag nandiyan na yung mga witnesses eh. Ang katotohanan po nun, kung 10 yung witness, unless we have 1 witness at a time, pero kung 10 ang witness, 10 ang senador, Bible verse! verse! Sino tatanungin niyo doon, Mr. President? Bible verse! That since this involves high-ranking people and the PNP is not under the Senate, it creates another perception who controls who. But thank you for informing us. Bible that sa- verse! And they're looking at that. But Mr. President, sa akin lang po, kung babaguhin yung rule, so I acknowledge you're not Bible saying the rule verse! and is throwing it back. But kung babaguhin yung rule, I think we have to discuss it thoroughly. Bible Because verse! masyadong mabigat yung accusation ng DE ba? Assistant DE na takot siya dito or whatever. Kasi Mr. Bible President, verse! yung witness dito, kung sino-sino inaccuse kapwa senador eh. Never know. I think, when I was Blue Ribbon Chair, I just remember si Jun Losada natulog pa sa couch sa opisina ko. Bible na! I only visited one witness once, otherwise hindi eh. So, anyway, Mr. President, thank you for your patience in hearing us out. But may I defer to the chairperson now of the... Oy, Bible verse! Wala! Thank you, Mr. President. Putik, wala! Anong Bible verse? Garaw! Madali ah!
with all due respect to the distinguished minority leader, there's what we call legal custody and physical custody. Lawyers know this, Mr. President. As long as the Senate retains the legal custody over the person of Bryce Hernandez, the physical custody is of no moment, Mr. President. Whenever we need him, we'll just direct the PNP Custodial Center to deliver him here. Yes! And if the House of Representatives will be needing him, they will have to ask our permission. Yes! They cannot go direct to the PNP and tell them to... Yes! Binubobo nyo yung taong bayan eh. Kapag ang Senado may kustodiya, tatawagan na yung PNP, papuntahin nyo na dito yan. Ay, di pupunta. Pag ang Kongres ang may kailangan kay Bryce Hernandez, tatawagan nila si Tito Sen. Mga bobo! Ano problema nyo doon? Ang iniiwasan lang ni Tito Sen, diyan siya mailagay. Bakit? Araw-araw nandyan ang mga senador. Araw-araw nandyan yung mga senador na sangkot. Anong mararamdaman ni Bryce Hernandez dyan? Oh, nasa loob siya ng mga demonyo. Nandyan ang mga demonyong kinatatakutan niya. Na nilaglag niya. Hindi ba tama yung ginawa ni Tito Sen? Nag-meet ng halfway, wala sa Senado, wala sa Kongreso, nasa PNP. Ano problema doon? Ang gusto nila, nandyaan para bigla-bigla nilang lasunin, takutin at patayin. Patayin mo si BBM, no joke. to bring the person of Bryce Hernandez to the House of Representatives. And this is not a new rule, Mr. President. We have committed Alvin Balag to the Pasay City Jail. We have committed persons cited in contempt by the Senate in other detention centers. Tama! Sa Kongreso, ganun din. Tinapon si Alice Guo. Tinapon sa pambabae si Alice Guo. Si Cassandra Ong, tinapon din. Hindi rin na-detain sa Kongreso. Huwag kayong bobo, Duterte Black. Minsan, huwag kayong pa-obvious. Pa-obvious kayo masyado eh. Interesado kayo masyado kay Bryce. Binibigyan nyo masyado ng panahon. Kung hindi naman talaga kayo sangkot, bakit nyo iintindihin yung tao? Bakit nyo imomonitor? Bakit kailangan nasa radar nyo? Oh, ibig sabihin, natatakot kayo. We're not changing the rules, Mr. President. So that's my manifestation, Mr. President. Minority Leader, go ahead. Tama po si Senator Lacson na may legal at physical custody. Pero it's always the committee and the Senate who decides the physical custody. So in the case na sinabi yung Pasay City Jail, it was the decision of Senator Dick Gordon and the committee na doon ilagay. In fact, ayaw nila eh. Yung mga kinulong doon, gusto nga dito. In this case, it is the witness, Assistant DE saying, wag niyo akong dalhin doon, tapos siya yung nasunod. So the issue here is not only the physical and the legal custody. The issue also is the integrity of the Senate, the perception that if we don't have him here, de lahat na lang ng witnesses sasabihin, wag tayo doon. Paano kung wala rin silang tiwala sa PNP? Ang tanga naman ni Cayetano. Sinabing may sangkot nga. Nilaglag niya nga yung dalawa. Ano ba naman tong 10,000 na to? Magbibigay ka na naman ng ano mo eh. Dadali mo na naman kami sa alapaap. Paano kung ayaw ng PNP? Wala siyang tiwala sa PNP. Paano kung wala siyang tiwala kay... Ginadala mo na naman kami sa alapaap eh. Bible verse! Bible verse! Wag sa PNP, lilipat natin sa NBI. The peculiarity of this case is that it wasn't the House, nor the Senate, nor the PNP, nor the intelligence community making the request. It was the witness. I beg to disagree. It Oh. was Speaker Martin Romualdez who was asking me. Yes, I Mr. did not talk President. to the witness. I did not hear him say it was only Speaker Mr. President, Martin. it was live in the hearing. Bago siya magsalita, sinabi niya, pwede ba Sinabi niya nga, wag niyo akong dalhin doon. Oh. Kasi ba't siya dadalhin doon? May nilaglag siya. Siyempre doon tayo sa neutral place. Di ba? Hindi naman pwede mag-decide si Tito Soto, ilagay yan dyan, nandiyan yung dalawang senador. Ma'am Criselda pare, thank you.
Bobo ang putik na to. Napaka-bobo. Ba, mga congressman, wag niyo akong ibabalik sa Senate dahil may mga hindi ako safe, may mga senador doon. Ang sabi ng congressman, magsalita ka muna. Meaning condition pa nila, magsalita ka, saka na. That's why I think, in fairness to the speaker, no? I don't think this is his Totoo naman eh. Magsalita ka muna. Kung bakit ayaw mo sa Kongreso. Oh, ano naman gawin yan? Oh, ayoko punta sa Senado. Wag niyo akong dalhin doon. Magsalita ka muna. Bakit ayaw mo? Kasi po, natatae ako. Sa tingin mo, papayag yung mga Kongreso na hindi yan dalhin sa Senado? Ano sasabihin nun? Natatae ka lang pala eh. Gamitan mo naman ang utak, Cayetano. Ha? Gamitan mo ng utak. Hindi puro ka Bible verse. Oh, magsalita ka na! Bakit ayaw mo? Natatai po kasi ako doon. Hindi ako mapalagay, natatai ako. Yun lang ang dahilan mo, natatai ka lang, ayaw mo sa Senado. O bumalik ka doon. Bumalik ka doon. Pero iba nangyari. Cayetano, huwag kang bobo. Ano nangyari? Ayoko po sa Senado. Bakit? Ito po, ang screenshot. Lamesa ng pera. Ito po, si Jinggoy. Kasama si Henry Alcantara. Ito po, si Joel. Ang usapan nila, disappearing message. Yan ang dahilan, bakit ayaw niya sa Senado? Bobo ka ba? Ha? Bobo ka ba o tanga? Sabi ni Pare Eduardo, laro kasi ng mga Duterte Black drama. Laro ni BBM chess, 3-4 moves ahead, and na 8 bulaga. O, 8 bulaga eh. Sina Tito, Ping at Miggy, lahat ay kasali. Duterte Black tablado na. Tanga sila habang buhay. Iskudero plinano na. Hindi pa alam ng mga tanga. Ayon na nga, palit na siya. Iyakan na bulaga. Patayin mo si BBM. No joke. Hoy, nandiyan po ang kanang betlog ko. Paki-subscribe po, Papa Trix, pare. Sorry Papa Trix TV, ang aking kanang betlog. Subscribe nyo po yan. Si Papa Trix, ang ating matalik na kaibigan. Kanang betlog. I Personal don't think he wishes. was also present. Yeah, Much the same yes. as I did not hear that. Let me clarify that, Mr. President. I don't think it's his personal request. I think he was conveying it as Speaker to this chamber in the same manner na pag may request kami sa House, either the Majority Leader or the Senate President will request it. But hindi naman po alam ng tao na ang request ay formal eh. And again, hindi ko na question yung kagabi, but all over the news and live, yung po ang lumalabas, yung witness ang nagdidikta na wag niyo ako ibalik sa Senate. Ano ba experience niya dito? Ano ba ang Hindi nga. Ang tanga mo naman, Cayetano. Ang tanga-tanga mo. Wala na. Puro nonsense. Your Honor, Mr. Chair, this is irrelevant. Your Honor, Mr. Chair, this is irrelevant, Your Honor. Because the fact here is Bryce Hernandez is scared for his life, Your Honor, Mr. Chair. Because he showed the Filipino people the real agenda in flood control. Not like the Diskaya, only hearsay, Your Honor, Mr. Chair, had been done. Not like Bryce Hernandez. He directly pinpointed Joel is Lord. Hallelujah. And Jinggoy is lie. Hallelujah. Your Honor,
This is irrelevant, Your Honor. We are tackling and wasting our time in this irrelevant question. This is nonsense. What is the point of this 10K Bible verse to question the Senate President decision? And the Senate President decision, Your Honor, Mr. Chair, is very, very safe in different Senate or Congress in both ways. Why is that so? Because it is on the PMP area. Nobody can threaten Bryce Hernandez. I so move, Your Honor, Mr. Chair. Dito tayo sa iyakin. Dito tayo sa... Ba't ganito yung mukha ni Marcoleta, no? May korte na dito. Para... We expect that he be returned safely immediately after the said hearing to the Senate. So this is very categorical, Mr. President. Their request that he be called for hearing in the House of Representatives was Tignan mo, hindi na nagbabago yung mukha, no? Kung ano yung ngiti, ganun din yung lungkot. Ganun din yung ngiti. conditioned upon his safely return to the Senate. There is no need for emotion, Mr. President. I was still the chairman of Blue Ribbon Committee at the time, and it was very clear that we committed him to the cause. Yun nga! Blue Ribbon Committee ka, bitter! Chairman! Alam mo, bitter chairman, Blue Ribbon Committee ka. Pero hindi pa naglalaglag si Bryce Hernandez ng senador. 'Di ba? After ng hearing mo, nag-hearing ang Congress. Pinapagulo nyo eh. Wala pang nilalaglag si Bryce Hernandez na senador noon. After ng hearing mo, Kongreso na. Enchendes! Custody of our Sergeant at Arms. Not in Quezon City, not anybody else. And so, as already asked by Senator Alan, we're not supposed to change the rule. Oh, I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate. Not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. totoo naman, hindi talaga safe. Hindi talaga safe. Di ba? Hindi safe. Hindi talaga safe. Kaya nga, basang-basa eh. O, ligtas ka na, Jinggoy. O. Di ba? Kung ikaw pa din ang chairman ng Blue Ribbon, diverted na ang mga tao. Diverted na ang mga tao. Kasi nga, nililigtas mo na ang mga kasama mo diyang magnanakaw. Oh, diverted na. Huwag kami. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. It is as if that we're giving credence to his statement, which I believe is not true, Mr. President. Mr. President. Majority Leader. Yes, Mr. President, with due respect to our colleague, Senator Marcoleta, there was an intervention. Actually, he was supposed to come back to the Senate, but the Speaker of the House had intervened and asked if he can be kept in the House, which you did not agree. And you said you put him in the PNP Custodial Center under the custody still of OSA and the Senate. Legal custody of the Senate. So, Yes! the letter, Your Honor. Ang linaw po. Nasa PNP, pero legal custody ng Senado. Anong malabo doon? Ginamit lang yung place. Kasi po, kapag nasa Senado yan, delikado. Kapag nasa PNP, wala po pwedeng magtangka dyan. At pag may nagtangka dyan, madidetect kagad ng OSAA. Kasi sila lang ang may access doon. Kesa dyan sa baba ng Senate, may ID ka lang ng Blue Ribbon katulad kay Guban. Pwede nyo nang takutin. Pwede nyo nang harasin. Diba? Oh. Ganun yun.
Maraming pwedeng maka-access sa kanya. Samantalang doon sa PMP, bago ka makarating kay Bryce Hernandez, dadaan ka muna sa maraming checkpoint. Dadaan ka muna sa maraming logbook. Dadaan ka muna sa maraming CCTV. Yun ang importante, ang buhay ni Bryce Hernandez. Wala pong intervention. So walang kasalanan dyan si Senate President. He was going to bring him in, but we are not bending any rule. But The the Senate request- President already has said the rule. Mr. which President, allows the us. request of the Speaker of the House of Representatives is inconsequential here. Legal or otherwise, the custody must be here. They are only asking us to lend him to their committee. The legal custody is still acquired by the Senate. And then, the committee was the one who ordered him to be legally detained in the custody of the Senate. The committee was the one who did that, not the Speaker of the House of Representatives. He could request that. Tignan mo, ang bobo nyo umintindi. Ang sabi, gusto ni Speaker sa House ilagay. Ang linaw ng sinabi ni Subiri, ginugulo nyo, bobo ba kayo umintindi? Sabi, gusto ni Speaker sa House. Hindi pumayag si Tito Sen. Wag dyan. Saan? Sa PMP. Bobo ba kayo umintindi? Ano ba? Masyado kayong interesado kay Bryce Hernandez. Natataranta na lahat kayo ah. But we are sorry to deny that Maybe, because Mr. President, legal custody, Mr. President, yeah. legal or physical, is still with the Senate. Mr. President, I think the points raised by Senator Marcoleta are valid. I think at the time, the witness had no fear of his life, but now he has fear of his life. We will guarantee that he's safe, even if he's in the Senate. No, so we're guaranteeing his safety if he's here in the Senate. But let's also be transparent, Your Honor, because I think the question there is, kung meron bang mag-influensya pa sa kanya. Tama! Point of the minority Yan ang maganda dyan. Yung galing mo, Subiri. Malapit na ako mapamahal sa'yo. Konti na lang. Ha? Subiri, konti na lang. Subiri, konting-konti na lang. Malapit na ako mapamahal sa'yo. Konti na lang. May nakikita pa akong konting green sa'yo eh. Konti na lang. Konti na lang. Ha? Subiri, pakita mo pa sa akin. Nakikita pa kita may mga color green ka pa eh. Konti na lang, Subiri. Napakalinaw. Inuulit ko, ang sabi ni Subiri, tumawag si Speaker. Normal ba tumatawag ang Speaker sa kay Senate President? Normal yan. Si Chis Escudero nga pumupunta pa eh. Oh. Baka pwede naman, Tito Sen, na pumunta rito dito muna si Bryce Hernandez kasi takot na takot sa Senado. Ay, hindi ba pwede yan? Hindi ba pwede yan? Eh, paano yan? Bakit hindi ba pwede? Hindi ba pwede yan? Pero, hindi naman ako bobo na ilalagay ko sa Senado yan. Ilalagay ko yan sa PMP custody para neutral, para transparent, para walang bias, para walang pananakot, para walang torture, para walang lason, para walang patayan. Ay, gets nyo, mga DDS Black? Napakasimple. Pinapalaki nyo. Kasi nga, takot na sila. There might be a perception that if he's here, he might be influenced by someone. That is also Correct, Mr. President. the minority leader made mention of that. And that's why I believe the Senate President made the decision to keep him in a neutral area, which is the PNP custodian. Inuulit ni, malapit na talaga ako mapamahal dito, to put him in a neutral area. Your Honor, Mr. Chair, I'd like to focus the attention to the wordings of Mr. Subiri that is XDDS. I don't know if it's XDDS. I don't really sure. But I don't care. But I want to focus your attention to the neutral place. What is neutral place, Your Honor, Mr. Chair? Neutral place is the place that we can call the peaceful. Peaceful place. Nobody can threaten him. Nobody can, kill or
food poisoning, that is the neutral place. Okay? Napakadaling intindihin. Di ba? Doon nilagay kasi nga para sa ikasi-safe ng lahat. Di ba? Hindi naman pwedeng ilagay mo sa Senado yan. Paano? Ganito nangyari. Pinatay si Bryce. Di ba? Pinatay si Bryce. Para talagang madiin si Jinggoy Estrada. Hindi nila naiisip to Pinatay si Bryce. Sa loob ng Senado. Sino suspect? Jinggoy Estrada. Sino suspect? Joel Villanueva. Bakit? Bakit? Malapit sila dun, nandun sila Oh, kung nasa neutral place, sino sisisihin? Si Tito Soto lang. Hindi ba kayo nag-iisip? Sino sisisihin? Si Tito Soto lang at si Lacson. Dahil sila ang nagdesisyon nun. Kaya iniisip ni Tito Soto to, sinakripisyo na nga niya yung sarili niya Dahil pag may nangyari dyan, yari si Joel at Jinggoy dyan. Sila ang first suspect. Hindi pa sila matuwa na si Tito Soto, sinangkalan niya na nga para ingatan ang integridad ng Senado. Di ba? Iningatan ng integridad. Kung paano lasunin yan? Hindi man si Jinggoy, hindi si Joel ang lumason dyan. Namatay si Bryce Hernandez. Sino unang suspect? Kayong dalawa. Bobo ba kayo? Hindi kayo nag-iisip? Diyan yung palalagay. Si Bryce Hernandez. Kung may mag-trip dyan, sige, para pagbintangan lalo si Jinggoy. Patayin na natin to. Hindi ba kayo nag-iisip? Ha? Ngayon, nasa PMP yan. Kung may mangyari dyan, si Tito Soto sisisihin. Huwag kayong palatang na takot kayo. For the Senate. But then again, Mr. President, we're a deliberative body. If the body would wish him back here to the Senate, then we can discuss it further. Mr. President, just a quick intervention. Go ahead, Senator Lacson. I would like to echo the earlier manifestation of the majority leader. Yung letter po ng ating Senate President was valid before the intervening event occurred. So we cannot invoke the letter of the Senate President kasi wala pa yung intervening event na mayroong request from the Speaker of the House. Yes! And the Senate President, using his own wisdom, granted the request, but we have not given the legal custody of Bryce Hernandez to the House. We still maintain or retain the legal custody over his person. And as I mentioned earlier, Hindi nyo makakaya to, sabi ko sa inyo, Lacson, Tito Soto. May direktiba to ng Pangulo. Sasabihin ko na sa inyo, may direktiba to ng Pangulo kasi gusto ng Pangulo malutas to. Hindi nyo maano to, Duterte Black. Hindi kayo makakapasok dito. May mauhuli dito. May makukulong dito, sabi ko sa inyo. Inaalay to ng Pangulo sa Pilipino. At ito rin ang pangako ni Tito Soto at Lacson. Kanino? Sa Pangulo. Hindi nyo magugulo to. Kahit anong entrada, entiende, pae-epal nyo yan, ibibigay to ng dalawang Soto at Lacson sa Pangulo. Dahil gusto ng Pangulo sa Pilipino to. Hindi nyo mapapasok to. No. Puro na lang kayo paggugulo. Hindi nyo mapapasok to, hindi nyo magigiba to. Gusto ng Pangulo may managot. Hindi mag-aaksaya ang Pangulo sa ganito kung ayaw niya may managot. May mananagot. Hindi pwedeng wala, sabi ng Pangulo. Hindi nyo kakayanin to. Pinagtatawanan lang kayo. kung kailangan siya ng House, they will have to seek permission from the Senate Again, President. yes, they are not Thank you, Mr. President. Oh. Mr. President, Thank you, Mr. President. Mr. President, if Ito, may iiyak ha, may iiyak. Let Senator De La Rosa speak first. Go ahead. We have a very sad experience, Mr. President. Because if the reason why the Speaker requested for Bryce Hernandez to be detained not in the Senate, because for fear of being influenced by anybody or any member of the Senate, alam mo, Mr. President, Colonel Grijaldo, Oh, Grialdo, yung tropa mo! Yung tuta mo! Rap, 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 rap!
Oh! Eto, magsasalita naman po ang PMP chief ng mga bobo. Grijaldo, nag-testify dito sa ating committee Oh, about the wrongdoings of the members of the Quadcom. oh, Nagsumbong siya dito. oh, nasa yung evidence. Nasa yung evidence si Grijaldo, hinahanapan na. Oh, pinakita yung CCTV, ano nangyari? In-edit nyo. Pinakita yung buong CCTV, ano? Wala namang pinag-usapan. President, and after he read his statement, sabi niya sa amin, Ano? Sir, can I be protected by the Senate? Dahil alam kong pinag-initan ako ngayon ng House. So, Oh, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. oh, But the following day, or the days after, he was required to appear before the Quadcom and he was cited in contempt. oh. Nang siya ay na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look what happened. Binubombard siya doon, pinupuntahan siya doon at sinasabihan na Oh. huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na Oh. para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo. Kinulong Oh, ganun. Ganun ba yon? Kaya pala nasa ICC si Digong. Kasi ganito yan, Bato. Kung totoo yung sinasabi ni Grijaldo, di ba? Wala sa ICC si Digong. Di ba? Totoo kasi yung Kongreso. Kaya nasa ICC si Digong. Di ba? Kaya kinulong si Grijaldo, sinungaling eh. siya hanggang natapos ang 19th Congress. Oo! So, Mr. President, sila ay takot Oo! sa kanilang ginagawa mismo. Oo! Hindi ko yan gagawa ng Senado Oo! na mag-impluensya ng resource person. Oo! Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Eh! Ginawa nila kay Grijaldo. Ay! Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil Hindi nyo magawain yan? we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Thank you, Mr. President. Ito nga si Gubano. Ayan o, si Gubano. Oh. Ano talaga ang sinabi sa'yo ni Mr. Paul Gutierrez? Ayan o. Tanga ka ba? Ayan si Gubano. Ha? Tinakot nyo sa ilalim ng kulungan ng Senado. Pag dinamay mo si Michael Yang, o ayan, pakinggan mo, bobong bato. Kasi puro kalokohan yung sinasabi niya eh. Your Honor, he threatened me na pag binanggit ko ang pangalan ni Michael Yang, Pulong Duterte, Oh! Mans Carpio, Oh! and his boss, Bini Antiporda, Oh! mapapabadali, mamamatay kaagad ako, kasama ang pamilya ko, lalo na kung ako, ilipat na kaagad sa Pasay City Jail. Oh! Ano? Sa Blue Ribbon yan! Bobo ka ba? O, pakinggan mo pa ba to? Para hindi ka bobo. So that is their plan. So doon po nila ako ternitin. At may kasama po yan. Sino kasama? Basa. Hindi po guard. Sino? Kung hindi guard, sino? Basa. Empleyado ng Blue Ribbon na babae. Amen? Amen. Pagayin mo si BBM, no joke. Safe, hindi safe. Hindi safe. Safe, hindi safe. Hindi safe. Yan sinasabi natin. Diba? Oh. Dumako tayo dito. Sa huling iyak. Huling iyak na po. Ito, huling iyak. Huling iyak ng mga huling iyak. Concurs. Hearing no objection, the Bryce Hernandez is hereby
Mr. President, if I may, but just to put on record that Oh! My Lord. What are you doing, my Lord? My Lord Almighty, my Lord, amen, 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 Almighty Lord. What the fuck? Lord Almighty, amen. Oh, this is the center of the universe. The sun is the center of the universe, mighty, amen. the understanding that the Senate retains its jurisdiction over that person, Mr. President. Just Of to put course. that on record, Mr. President. Of Thank you. course, it has never... Pinagulo nyo lang eh. Ganun din yun. Akala nyo, nag-try lang sila na makakalusot. Nag-try pa kayo ha. Hindi nakalusot. Mighty O Lord. Hey, very Almighty. It has never been the opposite. He was always under our legal custody. So the motion is to transfer that particular person to the Pasay City Jail. Any objection? Chair hears none. Motion is approved. The Sergeant at Arms is hereby directed to transfer Bryce Hernandez to the Pasay City Jail as soon as possible. Nanalo, hindi. Hindi pa rin nanalo. Mighty O Lord, very Almighty. What the fuck? Yan ang sinasabi ko. Bandang huli, talo pa rin. Kasi nga, hindi naman nanalo ngayon ang kademonyoan. Mighty O Lord, Almighty, amen. Saan nalo? Saan ang final? Pasay City Jail. Okay ba? Okay lang. Wala naman po kasi problema. Wag lang sa Senado. Ngayon, kung may magtatangka doon, madidetect kagad. Dyan sa Senado, kumuha ka lang daw ng, sabi ni Guban, magkaroon ka lang ng ID ng Blue Ribbon, abay, delikado ka na. Delikado ka na. Kung may utusan lang yan, isang tao naka-ID, pinaparating, papatayin daw yung pamilya mo. Yung nagsiserve ng pagkain, sabihan mo yan ha, may 100,000 ka sa akin. Okay, kumain ka na, huling kain mo na daw, papatayin ng pamilya mo. Paano na? Paano na yun? Di ba? Yung nagsiserve ng pagkain na lang. Yung nagsiserve ng pagkain. Sabihan mo yan. Papatayin na yung pamilya niya. Opo, sir. Opo, sir. Di ba? Hindi rin kayo nanalo. Kasi nga, hindi kayo mananalo kay Tito Sen. Veterano to. Yung motion to dismiss nga eh. Pinanindiganan nyo, wala eh. Kundi ba naman kayo tanga? What the fuck? Hindi, mami. Safe yan, safe. Kasi, OSAA pa rin magbabantay. OSAA. Kumbaga, doon lang nilagay. Kumbaga, malayo daw sa House, malayo din sa Senate. Kumbaga, para wala nang pagtatalo. Pero hindi pumayag si Tito Soto na sila ang manalo, nadalhin sa Senado. Kasi anything is possible. Anything is possible. Yung nagmamap dyan, halimbawa may nagmamap. Magmamap siya sa may tapat ni Bryce Hernandez. Kasabwat pala ng mga ibang senador dyan. Kasabwat ng ibang senador dyan. Sabihan mo yan, papatayin ko pamilya mo. Wala na, finish na.